Okay. So, tuloy-tuloy tayo no, sa hapong ito. Tayo po, mga kapatid ko, ay mag-aral na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tandaan po natin, ang buhay natin dito sa lupang ito po, mga kapatid, ay regalo sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So, ang buhay na ito po ay gamitin natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So, gamitin natin ito para tayo po ay maging kaluwalhatian no, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi nga po ng banal na kasulatan sa Isaiah 43, ang talata po ay 7. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Isaiah 43, ang talata po ay 7. So, sabi dito, bawat tumatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. So, ang sabi po ng banal na kasulatan, o sabi po ng Biblia, na bawat tumatawag sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, sila ay nilikha ng Diyos o ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, sino dito yung nilikha ng mahal na Panginoon? Yung lahat ng nilikha ng Diyos, itaas yung kamay. Yung mga nilikha ng mahal na Panginoong Diyos. So, lahat tayo ay nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So, ang sabi ng banal na kasulatan, bilang nilikha ng ating pinakamamahal na Panginoon, so tayo po ay isa sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos dahil nilikha tayo ng Diyos na ayon sa wangis ng Diyos. Ayon sa wangis ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So, ang sabi nga po ng Henesis, sabi po dito sa aklat po ng Henesis, Kapitulo 1, ang talata po, mga kapatid, ay 27. Ang sabi dito sa aklat po ng Henesis, Kapitulo 1, ang talata po ay 27. Ang sabi dito, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya sila na babae at lalaki. Amen. So, ang sabi ng banal na kasulatan, nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, so nilikha ng Diyos ang tao, babae at lalaki. So, wala pong sinasabi dito na dual, no? Yung pagkatao ng isang tao. So, dapat yung isang tao, mga kapatid, na nilalang ng Diyos, babae lang po at lalaki. Hindi po dito kasama yung hindi po yung tomboy sa kayong bakla, hindi po yan, sapagkat nilalang lang ng Diyos ay babae lang at lalaki. So, ibig sabihin, yun yung nilalang ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, na ang Diyos, mga kapatid ko, yun po yung dapat ang naghahari sa lahat ng nilalang ng Diyos. Kasi dito po sa sanlibutan, mga kapatid, tandaan po natin, malaki po ang impluensya ni Satanas dito sa mundo. So, kaya nga, mga kapatid, bakit may mga taong gumagawa ng masama? Bakit may mga taong nagnanakaw? Bakit may mga taong umapatay sa kanyang kapwa-tao? Bakit? Dahil nga po, sila po ay na-impluensyahan ng masamang espiritu na tumira o nandito po sa sanlibutan ito. So, yun yung kahalagahan na kung bakit kailangan po natin na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, o bakit kailangan nating gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon para tayo po ay protektahan ng mahal na Diyos sa lahat ng uri ng gawa ng kaaway o sa lahat ng paraan ni Satanas. So, kaya nga, mga kapatid, mahalaga po yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? So ngayon, nasabi po ng banal na kasulatan, dito po sa aklat po, mga kapatid, ng Galacia. Dito po sa aklat po ng Galacia, Kapitulo 6, ang talata po ay 7. Ituloy po natin ang basa hanggang 10. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang nag-aasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapot ang nag-aasik sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti,
sapagkat sa kapanahonan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagot. So sabi po ng banal na kasulatan na kung ano yung iasik ng tao o ano yung gagawin ng tao, yun din yung kanyang aanihin. Pag siya po naghasik ng masama, sunatuhan aani siya ng masama. Pag naghasik naman siya ng mabuti, so aani din siya ng mabuti. So, di ba, pag tayo po nagtanim ng palay, natural po aani tayo ng palay din yung aanihin natin. Pag nagtanim tayo ng saging, so saging din yung ating aanihin. Di ba? Hindi naman po pwede na nagtanim ka ng saging tapos yung inani mo kamatis. Di ba? Hindi naman yun, no? So dapat, yun yung sinasabi ng Biblia na kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Kaya kung tayo po ay naghasik ng sa Espiritu, tayo naman po ay aanihin po ng sa Espiritu. Ito po ay buhay na walang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Diba? Ano yun? Paano yung paghasik ng sa Espiritu? Yung tayo po ay katulad dito, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Paghahasik yan sa Espiritu, tayo po ay sumasamba tayo. Sumasamba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So yan po ay paghasik ng sa Espiritu. Yun yung kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kasi kita naman natin sa mundo o dito sa libutan, ang tao po sa halip na gumawa ng mabuti, yung ginagawa ng tao ay masama. Di ba? Pero tandaan po natin, mga kapatid, ang nakadesenyo sa atin, ang kalooban ng Diyos para sa atin, yun po ay para sa ikabubuti natin. Na kung saan tayo po dapat ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos at dapat maunawaan natin, maintindihan po natin yung kahalagahan ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. So ngayon, para tayo po ay makalaya sa pagkaalipin ng kaaway, makalaya tayo sa pagkaalipin ng Diablo, itong si Satanas, kailangan po natin na magpasakop sa Diyos. O kailangan nating maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya nasabi ng Biblia, ikaw ay bibigyan ng proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos sa oras na ikaw ay magtiwala sa Kanya. Sa oras na manalig tayo sa Kanya. Diba, sa panahon na gipit ka, sa panahon na hirap ka, sino ba yung kinatawagan ng tao? Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung iba naman, pag gipit na gipit, ang tinatawagan nila, yung mga kakilala nila. O, ganito, pahiram ng ganito, pautang ng ganito, di ba? O, pero, mga minamahal kong mga kapatid, pag tayo po ay bilang mananampalataya, tawag muna tayo sa mahal na Panginoon. No? Sa oras na tumawag ka sa mahal na Panginoon, humingi ka sa mahal na Panginoon, at sa oras na lumapit ka sa isang tao, pag hindi ka pagbigyan, hindi ka magdadamdam. Siyempre, naiintindihan natin yun eh. Di ba? So minsan kasi, may mga tao kasi na, grabe yung tiwala nila eh. Na pag lumapit sila, so bibigyan sila ngayon. O, di ba? Pero ngayon, kung hindi ka bibigyan, dahil tumawag ka na sa mahal na Panginoong Diyos, so maging okay ka lang. So, nandoon yung tiwala mo sa mahal na Panginoong Diyos. So ngayon, mga kapatid, pag lumapit ka naman sa mahal na Panginoon, tapos lumapit ka doon sa kilala mo, at humiram ka, pinagbigyan ka, so yun po, mga kapatid, talagang blessing yun. Amen? Pagpapala yun, mga minamahal kong mga kapatid, dahil hindi lahat ng humihiram ay pinagbibigyan. Di ba? Hindi lahat ng humihingi ay binibigyan. Pero, pag ikaw humingi sa mahal na Panginoon Diyos, isang tiyak na bagay, ang sagot ng mahal na Panginoon, oo. Pag humingi ka sa mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, ang sagot ng ating pinakamamahal na Panginoon, ikaw ay kanyang bibigyan. Ito ay nakadepende sa ating pananalig at pagtitiwala sa Kanya. So kailangan nating umasa sa Kanya, magtiwala sa Kanya, dahil sa oras ng kagipitan, sa oras ng pangangailangan, nandyan ang Diyos para tulungan niya tayo, para tayo po ay Kanyang alalayan. Kaya sa hapong ito mga kapatid, medyo namamaos eh. Galing pa kami doon sa lublob.
Nag-Bible study din kami doon. So may mga dala kami upuan. So kakatapos lang namin doon. So dito naman kami. Okay, so kaya ang Diyos natin mga kapatid ay patuloy po na magbibigay ng mga paalala sa atin. Kaya sa araw ng bukas, huwag po ninyong kalimutan. No? Oh, brother. Bukas, may pagsundo tayo dito bukas. Kaya huwag natin kalimutan yung mga bagay na dapat nating pahalagahan, lalong-lalo na yung paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. So lahat ng yan, yung mga ginagawa natin sa araw-araw, trabaho o negosyo, ano yung pinagkakaabalahan natin, lahat ng yan ay dito lang yan sa lupa. Lahat ng yan ay iiwanan din natin yan. Subalit, ang isa sa kailangan po natin na masiguro natin sa oras na kunin ng mahal na Diyos yung buhay natin, sigurado tayo na tayo ay sasapiling ng mahal na Panginoon. Diba? Kasi nga, tayo po ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya sa hapong ito, tayo po ay manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa ating mga atin ng puno ng ating Bible study. So, tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos bilang Diyos at Hari po ng iyong buhay. Pwede po kayo sumunod sa maiksing pananalangin ng pagtanggap at pagsisisi. Sabihin niyo po, Panginoong Hesus, ako po ay nagpapasalamat sa dakilang ebanghelyo na aking narinig sa hapong ito. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Panginoong Hesus, iligtas niyo po ako sa 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at magpakailan-kailan pa man. Sabihin niyo pong amen. Kami na po manalangin. Dakila at mapagpala po namin Ama, Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng magpanal. Sa matamis sa pangalan po ang pinakamahal na Diyos. Lord, sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang lahat mga kapatid po namin narito. Ikaw po, O Diyos, ang magunat ng mapagpalang kamay sa kanila. Iligtas mo po sila, 10 ng kailang mga mahal sa buhay. Isulat mo po ang kailang mga pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name, Amen. So, kung kayo po ay may mga pangangailangan o kahilingan, so lumapit po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tandaan natin, sa Diyos po ay walang imposible. So tayo po manalangin muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakila at magpala po namin Ama Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa matamis sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Diyos. Narito po ang aming mga kapatid, mahal na Panginoon. Ikaw po ang siyang magunat ng iyong mapagpalang kamay sa kanila. At ikaw po ang mag-bless sa kanila. Ikaw po, O Diyos, ang mag-provide at mag-supply ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Simula po, Diyos, sa pagpapalang pag-physical, sa material, sa pinansyal at higit sa lahat sa pagpapalang pag-spiritual. Bless po sila, maging ang kailang mga trabaho at negosyo, lahat ng kailang mga pinagkakitaan. Ikaw po, mahal na Panginoon Diyos, ang mag-bless at magpala kung sila man ng mga taglay na karamdaman, ipagkalumo po ang kumpletong kagalingan, kalakasan at kalusugan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. So, God bless po sa inyo pong lahat. Ang Diyos po ang siyang magpala sa inyo. Amen. Okay. So, nalubat yung natin.